Ako, pangalawang buhay ko na to eh. Dahil nagkasakit ako ng mas malala. Ang tanging ginagawa ko na lang, bilangin yung mga, alam mo yung mga yero, nawala na ako ng pag-asa. Yung asawa ko, pinauwi ko na sa kanila kasi di na ako nakakapagtrabaho. Halos marami akong kaibigan, pero nung nagkasakit ako, nawala lahat ng kaibigan ko. Yun, isa lang, butaming pilisalan ako, nawala. Yun mo masusubukan bro. Lahat ng mga totoong kaibigan pag may sakit ka na. Doon mo malalaman kung sino yung totoong kaibigan. Pag mayroon ka ng sakit, doon mo malalaman kung sino yung totoong kaibigan. Totoo lang. Kasi dadalawin ka nila. Pero kung wala sa'yong pupunta, masakit isipin minsan na sa dami mong kaibigan, pag may sakit ka na, yung isa wala sa'yo mo, dalaw, masakit yun. Hello po mga kalingap, kakatapos lang mag-interview ni Starax. Yan, panoorin nyo sa channel niya, Starax TV. Maraming salamat bro sa mga advice mo, yan sa interview mo kanina. At yan sa mga pagmumotivate. Yan bro, salamat din sa iyo bro dahil sa daming mong pinagdaanan, hindi ka bumitaw, andyan ka pa rin. Talagang lahat naman tayo bro sinusubok ng tadhana, sinusubok ng kapalaran. Kung hanggang kailan natin yung kakayanin. Alam mo bro, sa totoo lang, yung relate ako sa mga pinagdadaanan mo kasi halos pinagdaanan ko lahat yan bro. Ako halos nga sa totoo lang, yung nangyari sa akin mas malala pa. Ako, pangalawang buhay ko na to eh. Dahil nagkasakit ako ng mas malala. Ito nakita mo yung likod ko. Bukol yan bro. Nagkasakit ako ng bone cancer. Sa bone? Sa bone. Tawag ito, 6 months akong nagamot. Halos hindi na ako nakakalakad noon. Hindi na ako parang wala na, bumagsak na yung mundo ko. Ngayon ko lang ito sasabihin, ito yung pinagdaanan ko. Kung di ko naagapan yung sakit ko that time at di ako bumalik sa Panginoon noon, siguro wala na ako ngayon. Dati yung mga magulang ko, pinadasalan na ako dahil hindi na ako nakakabangon. Hindi na ako nakakabangon sa higaan ko. Ang tanging ginagawa ko na lang, bilangin yung mga, alam mo yung mga yero, yung mga panang yero. Nakaano ka na, nakahiga ka lang. Nakahiga na lang ako. Nakahiga na lang ako noon. At nawala na ako ng pag-asa. Yung asawa ko, pinauwi ko na sa kanila kasi di na ako nakakapagtrabaho, di na ako nakakabangon. Talagang nakaratay na ako sa banig. Dahil sa nangyari sa akin, yung sakit ko sa buto. Ang buto ko sa likod, balik ko na to, kumbaga hati na. Hindi na ako nakakapaglakad kasi nagdanak-nak na siya. Ang hihi ko noon ay parang nana na. Dahil po pala doon sa buto na yung buto natin ay kuha na siya, parang nalulusaw na. Dumadaan na sa hihi ko. Tapos yun, lahat ng mga albularyo, siguro buong albularyo dito sa Bicol ay naikot na namin ng pamilya ko. Ang finding sa akin, paiba-iba, pinakulam, kung ano-anong findings lahat. Pero walang di ako gumaling. Tapos dahil sa hirap ng buhay, sa hirap ng pamumuhay, walang perang pampasikap sa doktor. Pero naglakas loob akong pumunta sa ospital. At ang advice sa akin ng ospital ay magpa-CT scan at magpa-x-ray. Ginawa ko. Doon ko nalaman yung sakit ko talaga na yung buto ko pala sa likod ay paubos na. Kumbaga itong buto natin sa likod, spinal cord, ay nagnanak-nak na, nasa kalahati na. Sabi ng doktor, meron kang TB sa buto, TB. Bones tuberculosis, tawag doon. Sabi ko, Dok, ano dapat natin gawin? Mag-inom ka ng may papainom ko sa'yo sa loob ng 6 months. Yun, kung hindi ko yung agapan bro at hindi ako nakapagpasikap sa doktor, siguro totoong wala na ako ngayon at namatay na ako. Tapos
nung naipacheck up ko na nabigyan ako ng gamot, doon lang ako nakaramdam ng medyo ginhawa sa sarili ko. Kasi grabe bro, sabi sa akin nung nawala na ako ng pag-asa noon. Kasi yung mga mahal ko sa buhay, pupunta na sa bahay, dinadalaw na ako. Yung mga kapatid ng tatay ko, mga kapatid ng nanay ko, dinadalaw na ako. Yung mga kapatid ko, parang nasa labas sila ng bahay namin, bahay ng magulang ko, nag-uusap-usap sila doon. Ang sabi nung mga kapatid ng tatay ko, panganay kasi yung tatay ko eh. Sabi sa tatay ko, ano nang gagawin natin kay Rolando? Ako nga yun. Sabi naman ng tatay ko, wala na tayong magagawa. Ganun talaga, ganyan talaga ang kapalaran. Kung ano man mangyari sa kanya, tanggapin na lang natin. Parang ganun na, parang useless na yung buhay ko lang na talaga. Parang tanggap na nila. Tanggap na nila mangyayari sa akin na mamamatay ako. Pero abang pinapakinggan ko sila, umiyak ako bro, umiyak ako. Sabi ko, kailangan kong lumaban sa sarili ko. Kailangan kong lumaban, ayaw kong magpatalo. Sabi ko sa asawa ko, yung asawa ko pinauwi ko na yan eh. Sa kanila, sa pamilya niya, pinauwi ko. Umuwi naman siya, iniwan ako. Hindi, after 1 week, bumalik siya. Sabi niya sa akin, sabi ko, bakit ka bumalik? Sabi niya, hindi ko pala kaya. Ngayon may sakit ka, sakit ha, iwanan. Doon, sabi ko, dalhin mo ako sa doktor, ipagamot mo ako. Tapos pumunta kami ng Naga, yun, pinagamot niya ako. Doon ko nalaman lahat ng sakit ko. Na ganun pala, yung buto ko sa likod ay mauus na. Tapos, talagang kung hindi ko nalaman yung sakit ko talagang kuwan ako. Namatay na ako ngayon. Kaya nung ganun nangyari sa akin, talagang kumilos ang Diyos sa akin. Dahil nung mga araw na yon, nagpa-check up ako sa doktor, bigla din dumating yung kaibigan ko. Sabi sa akin, nung tinanong ko siya kung ba't napasyal siya, parang mayroon daw sa kanyang bumulong na bumisita sa mga kaibigan, which is ako yung naisip niya. Tapos sabi niya sa akin, sabi ko, ito ako, may wala akong naramdaman. Sabi niya, may sabi sa akin ng kaibigan ko, bakit ngayon ka lang hindi pa ako pumunta, hindi ko pa malalaman ang sakit mo. Yung kaibigan ko napakabait, dinala ko sa bahay nila sa Santo Domingo Albay. Meron siyang resort, pinatira niya ako doon. Sabi niya sa akin, dito ka tumira sa tabi ng dagat para mas lalo kang gumaling. Sinupplyan niya ako ng pagkain, lahat, libre, tirahan, bigas, lahat, para gumaling daw ako doon. Pero talagang kung hindi ko naagapan yung sakit ko, siguro ngayon wala nang Starax TV. Wala na yung mga pangarap ko. Wala rin siguro wala rin si Kathleen kasi wala pa kami anak noon. Wala si Aisa. Kaya yun talagang yung pagsubok sa akin talagang minsan talaga pag iniisip ko naiyak ako. Kasi kung hindi ko naagapan yung buhay ko, siguro talagang wala na ako. Kaya yung mga nararamdaman natin ngayon bro, ikaw, ako, kung lang yan, pagsubok lang yan sa atin na may mga kwan yan, may mga witayo dapat natin gawin. Kasi si Lord naman talaga minsan susubukin tayo eh. Susubukin tayo kung ito may mga nagawa tayong pagkakamali, tapos gagawa naman si Lord gawa ng paraan para tayo ay magpan sa kanya, balik loob. Kaya yun bro, sabi ko, pag may mga nakakita akong katulad mo, nakarelate ako dyan kasi pinagdaanan ko ng sobra yan. Kaya ako naka-recover sa aking itong spinal cord ko. Nagka-brace to bro, makita mo bukol yan. No? Yan. Kasi dito na yan, no? Ito bukol yan. No? Nawala na yan. Sabi ng doktor, bibigyan kita ng gamot 6 months ako nag-inom ng gamot. Kasi yung buto pala natin, ang buto pala natin sa likod ay tumutubo lang yan. Pag ininom ng gamot, tumutubo lang yan. Hanggang sa gumaling na ako, lumakas doon sa tabi ng dagat. Pero matagal din to bago ako gumaling. Hindi ka nakakalakad nun? Hindi na ako nakakalakad. Kasi wala na tong lakas bro. Pumayat na itong mga pako na to. Yellowish na ako nun. Talaga yung katawan ko, yellowish na ako. Wala na. Nung ako'y malakas pa bro, kabataan ko.
bago ako nag-asawa, halos marami akong kaibigan. Pero nung nagkasakit ako, nawala lahat ng kaibigan ko. Yun, isa lang, butaming pinasalan ako, nawala. Yun mo masusubukan bro. Lahat ng mga totoong kaibigan pag may sakit ka na. Oo. Doon mo malalaman kung sino yung totoong kaibigan. Pag mayroon ka ng sakit, doon mo malalaman kung sino yung totoong kaibigan. Totoo lang. Kasi dadalawin ka nila. Pero kung wala sa'yong pupunta, masakit isipin minsan na sa dami mong kaibigan, pag may sakit ka na, yung isa wala sa'yo mo, dalawa, masakit yun. Kasi andyan na sila pag kasiyahan, andyan sila pag lahat ng mga ginagawa ng mga kalupan, andyan, pero pagdating sa kahirapan, magulang mo lang kung makakadamay sa'yo. Magulang mo lang ang dadamay sa'yo. Tama ka dyan, Pamilya mo. Minsan di ko maiwas ang di umiyak bro. Walang kasi naramdaman ko yun eh. Kaya minsan, nakita ko minsan ngayon, pinilang yung kinakaibigan ko kasi alam ko na may mga mangyayari. Tanas ko na yun eh. Kaya minsan gusto ko pa mag-isa kaysa pag wala akong maraming kaibigan. Kasi ako sa dami kong mga kaibigan, pero that time na nagkasakit ako, lang sa akin, lang pumunta sa akin nun. Naglalakad ako sa kalye, mag-isa ako. Nakabrace ako, parang wala na akong pansin. May biris ito eh. Lahat ng mga pwede mong isipin, may isip ko na kasi. Wala. Titinginin ka lang ng mata, parang huwag ka na sa kailay, parang basura ka na, parang wala ka ng selfie pag may sakit ka. Parang tingin lang sila sa'yo, ganun lang. Pero masakit yun. Pero ganun po man, linabanan ko yun. Sabi ko, babangon muli ako. Pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Hanggang ngayon, dito pa rin. Hanggang ngayon, lumaban dahil nagtiwala ako sa Diyos. Walang iba. Magulang, Panginoon, yun talaga. Kaya ngayon, yung nanay ko, yun. Siya lang yung lagi ko dinadalo kasi siya yung talagang nagmahal eh. Talagang may sakit ka dyan palagi. Ganyan talaga ang magulang, ang mama. Laging nag-aalala sa iyo. Yung kahit na talagang yung kahit na sakto na lang yung para sa kanya, iano ba sa iyo kasi para makaano sa iyo. Gagamutin ka kung may sakit ka, di ka iiwan, noon. Ganun ang magulang mo talaga. Kaya may isa ka na muna, naiyak ko muna. Nalala ko lang yung mga nangyayari sa buhay ko. Ito bro, ano na lang yung mga masasabi mo sa mga ganito may mga pinagdadaanan. And katulad ni sa akin ngayon na merong nararamdaman din ngayon. Yan bro, sa'yo, huwag mo siyang isipin yan kasi kumbaga bago pa lang yan, kaya kami yan lagpasan. Ako nga, yung pinagdaanan ko, at least ikamatay ko na pero kinayanan ko basta malakas lang yung pananalig mo. Yung hala ka lang sa Diyos, sa kapamilya mo, kung ano yung mga sinasabi sa'yo ng pamilya mo, sundin mo lang. Eh di naman sila magsasabi na ikakapamak mo. Sila yung nakakalam kung ano na kayo ikakabuti mo. Lalo yung sawa mo, nanay mo, kung ano yung sabi, sinasabi sa'yo, bawal to, bawal. Sundin mo lang yan kasi para sa'yo naman yan. Kasi ayaw nila na mawala ka siyempre. Gusto nila gumaling ka. Kaya kung lang yan bro, sa'yo yung naramdaman mo, kumbaga ako pa lang yan, simple pa lang yan eh. Wala pa yan sa katiting ng pinagdaan. Kaya pag may mga sakit-sakit akong mga minor lang, hindi ko na inisip. Wala lang. Basta ang ginagawa ko lang, patsikap, pray, relax. Huwag mo isip. Wala lang. Kasi pag inisip yan, isa pa yan sa makakadagdag sa stress. Pag stress ka, bababa ang Immune system. Ayan, bababa yan. Yung sakit mo parang sila yung mananalo. Yan. Kaya lakasan mo lang. Kasi ang pagpapalakas siya sa nakakawala ng sakit.
Yun lang. Salamat bro. Yan, tuloy lang tayo sa laban ng buhay. Maraming salamat sa inyo, sa inyong mga kasama natin sa K-Boys. Grabe. Out bro.